Kamusta mga master, welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayong araw na ito ay pinamagatang ang panday na gumawa ng isang makapangyarihang espada para pumislang ng demonyo. Ito ay isang magandang araw sa libreng kalakalan ng lungsod na may mataong pamilihan. Hanggang sa ang isang veteranong Jax trader na walang putol sa pag-iisip ay biglang nagtapon ng basura sa paligid. Si Cicely Campbell, isang masigasig na mapula ang buhok na knight, ang hamarang sa kanya ng Campbell sword. Gayunpaman siya ay masyadong mahina upang labanan ang veterano. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang isang bihasang panday na si Luke Ainsworth ay natalo si Jack sa pamamagitan ng kanyang katana. Bago siya makapagpasalamat sa kanya ay ininsulto niya ang kanyang kakayahan bilang isang knight at umalis. Pagkatapos ng insidente ay naghanap si Cicely ng mga bagong espada, ngunit humanga siya sa katana at nagpasya. Nakarating siya sa bahay ni Luke kung saan ito nakatira kasama ang kanyang assistant na si Lisa na isang duwende na dilaw ang ulo. Gayunpaman, tumanggi si Luke na nagsasabing pinikin niya lang ang sarili niya. Habang nag-aaway sila ay isang malakas na putok ang narinig mula sa labas ng lungsod. Sinubukan ng mga sundalo na labanan ang tatlong halimaw na parang lobo na kinokontrol ng isang misteryosong itim na nakabalabal na lalaki. Kasama sina Luke at Lisa, dumating si Cicely sa pinangyarihan at nataranta nang makita ang mga sundalong nakahandusay. Ang pagiging isang tapat na knight na si Cicely ay nauuna at muling iniligtas ni Luke na pumatay sa mga halimaw. Ang kanilang tagumpay ay panandalian habang ang isang napakalaking halimaw ng yelo ay bumubuo sa harap nila. Inutusan ni Luke si Lisa na bawiin si Cicely, ngunit desidido si Cicely na ipakita sa kanya ang kanyang kakayahan sa kabalyero at hikayatin itong pikiin siya ng katana. Habang ginagambala ni Cicely ang halimaw na nagtatanggol sa mga kristal ng yelo gamit ang kanyang armor sa dibdib, si Luke kasama si Lisa ay bumuo ng isang napakatalino na katana. Ang makinang nahuwad na katana ni Luke ay kumikinang na pula sa init. Humakbang siya pasulong habang binabago ng halimaw ng yelo ang kanyang anyo sa isang nakaumbok na figura na may mga pakpak at mahusay itong pinapatay ang tagumpay. Gayunpaman, ang kanyang katana ay gumuho habang ang mga ginawa gamit ang mahika ay limitado. Sa meeting hall, Houseman, ang pinuno ng Trade City, ay naghihintay kay Luke kasama ang mga diplomat na nagrereklamo. Isa sa kanila ang nag-uumpisa ng paksa tungkol sa mga demonyong nagpapakita sa labas ng lungsod kanina. Kung masira ang selyo ng Albanil, guguho ang mundo. Nakikita na may nagsagawa ng kontrata ng ipinagbabawal na dyablo. Ang posibilidad nito ay nagbabanta para dito kailangan nilang makuha ang banal na espada. Sa labas ng lungsod, ang commander ni Cicely na si Hannibal Cassar ay nagmamasid sa eksena at nakipag-usap sa isang nahuli na bandido. Ang sabi ng tulisan tungkol sa lalaking nakabalabal at kung paano niya ginawang demonyo ang kanyang amo. Biglang may lumabas na halimaw sa bibig niya pero pinatay ito ni Hannibal. Pinilit ng misteryosong lalaki ang isang kontrata ng demonyo sa isang tao. Dahil sa pagpindot ni Cicely sa kanya ay pumayag si Luke sa kanya pero agad ding binawi na nagsasabing may naalala siya sa kanya. Gayunpaman ay matigas ang ulo ni Cicely kaya nilagyan ito ni Luke ng katawa-tawang presyo na nakakairita sa kanya. Bumalik sa trabaho si Cicely at nagreklamo sa kanyang kaibigan na si Patty tungkol kay Luke nang pumasok si Hannibal. Nakikita ang pagiging sensitibo ng mga sitwasyon. Nagdesisyon si Houseman at si Hannibal na bigyan siya ng isang espesyal na misyon. Si Cicely ay nasa isang misyon na bantayan ang magic sword at natarante siyang makilala si Arya, ang talem mismo sa anyo ng isang batang babae. Pabalik kay Luke's Arya giggles siyang Cicely and Luke bicker cutely. Hiniling ni Luke kay Arya na ipakita sa kanila kung paano siya ang magic sword. Nilalamon ng hangin habang pinapatay ng mga Arya Murders ang Diyos at nagiging isang espada na maaaring makagawa ng agos ng paghiwa. Kalaunan ay nagsaya sina Cicely, Arya, at Lisa sa isang handaan kung saan hindi sinasadya ni Lisa na nalaman na si Luke ay naghahanap ng espadang makakapatay ng Diyos. Pabalik sa bahay ay dumungaw si Luke sa bintana. Ang kanyang kapalaran ay nakasalubong niya kay Arya ang espadang hinahanap niya. Sa isang lugar sa bilangguan, ang mga bilanggo ay dinaig ng kakaibang kawalan ng ulirat at lakas at pagtakas patungo sa lungsod. Samantala ang mga babae ay nasa opisina habang si Patty ay nagdadala sa kanila ng Cicely sword pansamantala. Reginald, pumasok ang isang sundalo at iniinsulto si Cicely dahil sa paggamit lang ng talem niya para protektahan at hindi pumatay. Habang nagtatalo sila sa pagtunog ng emergency bell ay inaatake ng mga bilanggo ang lungsod.
Sinabihan si Cicely na manatili at protektahan si Arya. Gayunpaman ay hinihikayat siya ni Arya at lumabas siya. Pagdating sa Jack Strider at ang mahiwaga bago niya maabot ang isang bilanggo ay lumitaw at nabigo siyang hindi pumatay ng isang tao. Dumating si Reginald para matapos ang trabaho at tinawag siyang duwag. Gayunpaman, sinusuportahan ni Arya ang mabuting puso ni Cicely. Sa ilang liblib na lokasyon noong gabing iyon ay pinalakpakan ng misteryosong lalaki si Jack. Sinabi niya sa kanya na ililigtas niya siya sa pag-set up sa kanya para sa isang pag-atake sa lungsod. Nagising si Arya upang makita si Cicely na nagsasanay saka siya malungkot na nagnanais na magkaroon siya ng isang master tulad ni Cicely para sa sino mang humawak sa kanya ay pumatay lamang at hindi pinoprotektahan. Walang humpay na hinihiling ni Cicely na maging kanya at umusbong ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Hindi alam ng kanyang kasambahay at plano ni Hannibal na akitin ang misteryosong lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita ni Cicely ng Arya, ang mahiwagang espada ng demonyo sa publiko. Nang malaman na si Cicely ay nakakaramdam ng kakilakilabot para sa kanyang bagong pakikipagkaibigan sa kanya at kumonsulta kay Luke na nagsasabing ipaglalaban niya ang kanyang buhay o ang kanyang kaibigan sa ganoong sitwasyon. Maya-maya, malungkot na ipinaalam niya kay Arya gayunpaman binibigyan niya si Arya ng kanyang buong suporta. Sa exhibit ay inihandog ni Cicely si Arya at hindi pa huli ang lahat bago makita si Jack sa gitna ng karamihan. Sumabog siya sa isang naglalagablab na demonyo gaya ng binalak na sinubukan ng Spirit Prayer Squad na sugpuin ito nang hindi nagtagumpay. Nakuha ng halimaw si Arya at si Cicely miserably heartbroken ay humingi ng tulong kay Luke na nag-aalok ng kanyang katawan bilang kapalit. Pinenday ni Luke ang kanyang katana at nagsagawa ng mga welga na nagpawala sa demonyo kay Arya. Iniipon ni Cicely ang lahat ng kanyang kalooban at pinatay ni Arya ang nagniningas na halimaw at Jack Strider ng tao. Pinilit ni Lisa si Luke na magpanday ng katana dahil sa sinabi ni Cicely na mabait siya at maganda na may malaking bust kaya namula si Luke at pumayag. Matagumpay niyang pinananatili upang hilingin ang presyo. Sa tanghalian ay ipinaliwanag ni Luke ang kontrata ng Diablo na gumagamit ng laman at dugo ng tao upang gawing hindi maibabalik ng mga demonyo ang mga tao. Ang kontrata ng demonyo ay nangangailangan ng mga salitang kamatayan na nakasulat sa puso ng lahat na nakuha sa kakilakilabot na paraan para sa kadahilanang ito ay pinagbawalan sila. Pagkatapos ng tanghalian ay tinulungan ng mga babae si Lisa sa paglalaban ng mga bibig tungkol sa pagiging mahirap ni Luke kay Lisa at nagpa siya na pumunta sa kanyang pamimili. Habang si Lisa ay abala sa palengke si Cicely ay nagel-lecture kay Luke para alagaan ng mabuti si Lisa. Sinasama nila si Lisa para subukan ang mga damit at magsaya. Ang pagiging ordinaryo ni Lisa ay nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Gayunpaman inaaliw ni Cicely ang kanyang sarili na lumabas sa kanyang bagong damit para hanapin si Cicely at Arya na wala nakasama si Luke na naghihintay sa labas. Blanko si Luke, hindi man lang siya pinuri at pareho silang umalis sa bahay niya. Lingid sa kanila ni Arya at tahimik na inistok sila ni Cicely, patuloy na nakakakuha ng galit nang makita ang gawin ni Luke kay Lisa. Sa galit niya ay nawalan siya ng tanda sa kanilang pag-uwi ay patuloy na sinusubukan ni Lisa na makipag-usap kay Luke gayunpaman ay patuloy siyang nagbibigay ng isang kakaibang tugon. Bigla siyang huminto at diretsyong nagtanong sa kanya tungkol sa suot niya. Lumingon si Luke at tahimik na naglagay ng matching hat sa ulo niya na napaiyak siya. Sina Cicely at Arya ay nakasalubong ng isang kakaibang grupo ng 3 babae na umaatake para nakawin si Arya. Gayunpaman sa kanilang pagkalito, isa sa mga batang babae na si Doris ay nagsiwalat ng kanyang espada bilang demonyong espada ng lupa na tumatagos sa lupa. Samantala si Luke at Lisa ay binisita ni Charlotte F. Frobisher, isang layaw na bata na may dugong imperial, at si Yvonne, ang Black Flame Demon Sword. Nagdeklara si Charlotte na kunin si Luke sa pamamagitan ng puwersa at sinasalakay na ng kanyang mga kampon sina Cicely at Arya. Kasama si Yvonne, sinubukan niyang pigilan si Luke subalit natalo siya ng katana at kinaladkad siya nito para iligtas si Cicely. Kasama na ngayon ni Doris ang 2 pa niyang kaibigan na sina Penelope at Margot, kasama ang 2 pang demonyong espada, ang mga espada ng Light Ray at Magic Sword Slayer. Hindi nagtagal ay nadaig nila si Cicely nang bumagsak siya sa lupa, ngunit dumating si Luke sa oras na sinagip muli si Cicely. Dinala ang 4 na babae sa mga lalaki sa bahay at patuloy pa rin si Hannibal na humihiling na ibigay sa kanila ang panday na sina Luke at Arya.
Si Charlotte ay gumagawa ng isang espada na parang punyal na nagsasabing ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ina na emperador na ginagawa siyang isang anak na may dugong imperial. Gayunpaman ipinatapon ng imperyo ang kanyang ina ay nais niyang ibalik ang karangalan ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagkuha sa panday na sina Luke at Arya upang matanggap muli sa kaharian. Tinanggihan siya ng houseman ngunit kinuha ang espada upang i-verify sa imperyo at hiniling kay Charlotte na maghintay para sa tugon. Nagpasya siyang manatili kay Cicely na iniiwan ang kanyang galit na galit at gumagawa ng malaking gastos sa kanyang mga gripo. Charlotte at ang mga batang babae ay dumating sa Sicily's umaasang bibigyan sila ng marangal na pagtrato. Gayunpaman si Theo the Campbell's housemaid isang maapoy na babae ang nagpapatrabaho sa kanila sa haba ng kanilang pamamalagi kahit si Cicely ay hindi nakaligtas. Samantala si Luke at Lisa ay tumatakbo sa labas nang makarating si Luke sa site kung saan pinaglabanan ni Cicely ang mga babae. Nagtataka siya kung bakit niya tinutulungan si Cicely. Nagkataon na si Cecilia na nakasuot ng maid outfit ay bumangga sa kanya na nagpadala sa kanya ng beetroot at muli siyang sinuntok ng malakas. Sa Sicily's parang nagsasama-sama ang mga babae na pinangungunahan si Charlotte para ibunyag ang pagkamatay ng kanyang ina. Unti-unting naramdaman ni Cicely ang isang ina na pinagkaitan ng anak na nais lamang na matanggap. Nagiging mas malapit din si Charlotte sa nanay ni Madam Lucy Cicely na kasama niya at mas masaya ang pakiramdam niya. Ang mga batang babae ay nagsimulang maging mas nasa bahay habang si Cicely ay nagsasanay at hinihiling sa kanya ni Arya na dalhin siya upang makita ang mga espada ng demonyo at makilala si Yvonne. Frustrated siyang tinanong si Yvonne kung bakit hindi siya nakakapag-transform. Ang tanging sagot ni Yvonne ay oras na ang magsasabi. Nanginginig sa puso si Charlotte ay naghanap ng aliw kay Madam Lucy at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin para maibalik ang karangalan ng kanyang ina o mamuhay ng masaya. Sinabi sa kanya ni Madam Lucy na gusto ng kanyang ina na mabuhay siya ng masaya at iyon ang kanyang payo. Kinabukasan ay binigyan si Charlotte ng tugon ng imperyo. Ito ay nagdeklara sa kanila bilang mga kriminal na ibibigay para sa pagpapakita ng isang peking espada at pagnanakaw ng orihinal na ganap na tinatanggihan ang kawawang si Charlotte. Pinanindigan ni Cicely ang dalaga na sinasabing maliwanag na nagsinungaling ang imperyo at hindi siya papayag na ibigay ang mga ito ngunit hindi rin nagtagal ay dumating na ang hukbo ng imperyo sa pintuan ng lungsod. Ang houseman at Hannibal ay nagbigay kay Charlotte ng opsyon na tumakas sa Garrison State gayunpaman dapat nilang ibigay sa Garrison ang lahat ng kanilang impormasyon sa imperyo. Charlotte at ang mga batang babae ay tumanggi na ibenta ang kaharian at umalis na nabigo. Kay Arya ni Luke walang humpay ang pag-uusap nila ni Lisa. Itinuro ni Lisa na kung siya iyon kahit saang lugar ay magiging masaya siya basta may mga kaibigan siya. Pagkarinig nito ay dumating si Cicely sa isang resolusyon na lingid sa kanilang kaalaman nina Doris Margot at Penelope na determinadong matanggap si Charlotte at masayang bumalik sa kanilang orihinal na plano na nakawin sina Arya at Luke. Gayunpaman, hinarang sila ni Cicely habang hawak-hawak si Arya habang lumalakas ang ulan sa labas at nilalabanan nila ang mga babae sa pagkatalo. Sa lalong madaling panahon si Charlotte ay dumating sa kaguluhan gayunpaman si Cicely ay determinado na itumba ang mga ito nang may kahulugan sa kanila. Si Strikes na humihiling sa kanila na talikuran ang pangalan ni Charlotte at abandonahin ang imperyo tulad ng ginawa nito. Ang pagtrato sa Empire High ay hindi nirerespeto ang mga babaeng handang ipaglaban ng labis para kay Charlotte. Napagtatanto ang Charlotte na ito ay napaiyak. Kinabukasan nakita nila si Charlotte at ang mga batang babae na papunta sa Garrison bago umalis. Sinabi ni Charlotte kay Cicely na isang lalaking nagngangalang Siegfried ang nagbigay sa kanila ng mga demonyong espada at hinimok sila na sundan sila. Binihisan siya ng pambabae ng pamilya ni Cicely simula nung pinalaki ni Arya si Luke sa table ngayon sinusubukan nilang iset up. Nahihiya sa kanyang bagong damit na datna ni Cicely ang isang panday na humihiling sa kanya na dalhin si Elsa isang babaeng itim ang buhok na may putol na espada kay Luke. Bagamat nag-aatubili at nahihiyang lumapit si Cicely kay Luke. Gayunpaman sinabi ni Luke na ang espada ay hindi na mababawi at may iba pang plano. Nakakagulat na pinakiusapan niya si Cicely na samahan siya habang sinusubukan ni Lisa ang kanyang kamay sa pag-aayos ng talem ni Elsa. Habang papunta sila sinabihan niya si Cicely habang nagdududa kung mananatili ba si Lisa sa kanya. Gusto ni Luke na maprotektahan siya dinala niya si Cicely sa puntod ni Lisa Oakwood na kaibigan niya noong bata pa siya. Doon niya ipinaliwanag kung paano sila naglibot ni Lisa sa isang kuweba at nakasalubong si Val Banel.
Nung araw na yun pinatay ni Valbanel si Lisa. At Luke's Lisa ay nakakaramdam ng kalungkutan sa loob ng talem. Sinabi sa kanya ni Elsa na nakasanayan na nitong ipahinga ang kabalyero sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng huling suntok. Habang papaalis si Elsa ay nadatnan niya si Arya na gumagawa ng paraan para tiktikan si Luke at si Cicely ay huminto siya at curious na pinanood si Elsa na umalis. Dumating si Elsa sa isang gumuhong bahay sa loob ng isang sugatang matandang kabalyero na pinagsama sa isang misteryosong lalaki upang ipaghiganti ang kanyang anak na babae. Tinanong siya ni Elsa kung natagpuan niya ang Valbanel. Sabi ni Elsa pabalik na si Cicely naguguluhang tanong kay Luke kung mahal niya si Lisa. Lumingon siya sabi niya dati at tahimik na nagpatuloy. Noong gabing iyon habang nakaupo sa labas sina Luke at Lisa ay inaatake sila ng matandang kabalyero gamit ang demonyong espada ng kidlat. Inatake ng lalaki si Lisa na nagsasabing siya ay Valbanel ngunit umalis kapag ang kanyang espada ay hindi sumunod. Kinabukasan sinabi ni Arya sa kanila na ang talem ng kidlat ay si Elsa. Naramdaman niya ito nang mag-cruise ang landas nila. Ipinaliwanag ni Luke na dapat niyang huwadin ang sagradong espada para pigilan ang Valbanel. Sa palengke ay nadatnan ni Arya si Elsa. Tinanong niya sa kanya ang parehong tanong na tinanong niya kay Ivan at sinabihan na ang kapalaran ng mga espada ng demonyo ay patayin si Valbanel. Hanggang doon ay naglilingkod sila sa kanilang Panginoon. Si Luke ay naghahanda sa pagbabalik ng lalaki gayunpaman sa pagkakataong ito ay dumating siya kasama ang misteryosong lalaking nakabalabal. Hawak ng lalaki ang itim na espada na nabubulok sa lahat. Habang okupado si Luke inatake ng knight si Lisa ngunit pumagitna si Cicely at nilalabanan siya. Ang paghawak kay Arya sinubukan ni Arya na mga tuwiran kay Elsa ngunit determinado si Elsa na iligtas ang kanyang amo. Bumalik siya sa pagiging tao at kinuha ang suntok para sa pagligtas ni Arya sa kanyang ama mula sa huling suntok. Gaya ng ipinangako ay sinaksak niya ang kanyang ama ng kutsilyo na nagpapahinga sa isang kabalyero at pareho silang namatay. Sa muling pagsasama nila Luke sinabi sa kanila ng lalaking nakangisi na si Lisa ay si Valbanel. Isa siyang demonyo na nilikha ni Luke gamit si Lisa para makatakas sa volume banel. Galit na si Luke ay umindayog sa kanya na inihayag sa kanya na Siegfried siya ay tumalikod at nawala. Nanginginig na tanong ni Cicely sa kanya kung totoo at totoo. Iniiwasan ni Cicely sina Lisa at Luke na nagdahilan sa trabaho. Sa lugar ng pagpupulong ay nakatayo siya ng may seguridad upang tanggapin ang mga diplomat ng imperyo ngunit natarante nang dumating si Siegfried. Sinugod siya ni Cicely ngunit pinipigilan niyang sumigaw na siya ang misteryosong lalaki. Nagsimula ang pagpupulong at iniharap ni Luke ang hindi natapos na sagradong espada. Ang mga diplomat ay nagsimulang manginsulto kay Luke nang walang kahihiyan nang makitang hinahatak pa ng espada ang kanyang nakaraan sa pagitan. At ang galit na si Cicely ay nagkasya at pinaalis. Natalong lumapit siya kay Lisa na humihingi ng tawad sa pag-iwas sa kanya. May narinig si Cicely at na may na-realize siya at bumalik sa meeting at sinabing hindi si Luke ang naging dahilan kung bakit naging demonyo si Lisa. Sa halip ay pinayagan ni Lisa ang kontrata ng Diablo na protektahan si Luke mula sa Valbanel tulad ng gusto ni Luke na protektahan siya para tulungan siya ng tuluyan. Gayunpaman pinananatili ni Luke ang sisi sa kanyang sarili. Si Cicely humakbang sa kanya tinapos ang hindi natapos na espada. Ipinaalala niya sa kanya na gagawin niya ang sagradong espada hindi para talunin ang Valbanel kundi para protektahan si Lisa mula sa sinuman kahit Valbanel. Ang talem ay dapat gawin para sa pag-ibig. Si Siegfried na narinig ito ay tumawa sa pahayag kaya hinamon siya ni Lisa na subukang basagin ang espada pagkatapos. Sa pang-iinsulto niya ay hiniwan ng kalahati ang talem niya imbes na kay Luke at namumula ang mukha niya sa galit. Nang gabing iyon sa galit ng Golfton ay inaatake niya ang lungsod. Pagkatapos ng pagkikita ay sinabi ni Lisa kay Luke sa tulay na nais niyang makasama siya habang buhay. Habang nag-uusap sila ay isang mutant ang bumubulusok mula sa tubig gayunpaman si Luke at Cicely na control ang sitwasyon at napansin ang umaalingaw-ngaw na usok mula sa lungsod. Ang lungsod ay natatakpan ng mga mutant at demonyong umaatake sa mga sibilyan. Agad na umalis sina Cicely at Arya para tulungan ang mga sundalo. Pag-alis nila ay nagpasya si Luke na puntahan si Siegfried at makipaghiwalay kay Lisa. Walang pusong Siegfried na pinapanood ang lungsod na nasusunog mula sa isang tore. Sumugod si Lisa kay Cicely at sinabi sa kanya na hinabol ni Luke si Siegfried at pinahanap siya.
Habang gumagawa sila ng paraan ay naharang sila ng isa sa mga kampa ni Siegfried na labis na natalo sa kanya, gayunpaman si Arya ay masyadong mahina at nagpas siyang magpahinga. Tinitigan niya si Cicely habang siya ay umalis na nagpapasalamat na siya ay hinawakan ng isang mabait na kaluluwa tulad ni Cicely. Sa tore na bulok ang talim ni Luke sa impact kay Siegfried at nasugatan siya. Gayunpaman, dumating si Cicely sa oras kasama si Lisa at pinagtanggol siya. Sinigawan siya ni Luke na umalis, ngunit sinagot ni Cicely na ang hindi pagprotekta sa kanya ay isang kahihiyan sa sakripisyo ni Lisa. Sinisigawan niya ito para ay acknowledge ang nangyari at lumaban. Nang makita ang determinasyon ni Cicely ay nagpapeke siya ng katana kay Lisa at iniabot sa kanya. Sa wakas ay may sariling katana na si Cicely. Malakas ang loob at pump na si Cicely ay sumalungat kay Siegfried na hiniwa ang kanyang talem sa kalahati at tinamaan ang kanyang puso bago pumutok ang kanyang katana. Gayunpaman Siegfried ay nawala muli ay gumaling si Luke sa tulong ni Lisa at magkasama silang bumalik sa lungsod upang linisin ito sa mga demonyong tumupad sa sumpa ni Lisa Oakwood at Cicely Campbell.